iniwan sa gitna ng dugo at hiningang papanaw. Habang si Liana ay nag-aagaw buhay sa mesa ng kapang-anakan, ang kanyang asawang si Andre ay masayang inakay ang dating kasintahan patungo sa pinakamagaling na doktor. "Walang kwenta ang buhay mo kumpara sa pamilya namin," sigaw ng kanyang biyenan. Ngunit sa dilim ng kawalan, hindi luha ang pumatak, kundi ang apoy ng isang ina. Sasamba ba siya sa utang na loob o wawasakin ang mga nagtaksil sa kanya? "Dok, pakiunan niyo naman si Clara. Konting gupit lang to sa braso pero nanginginig na siya sa takot." Si Liana, sanay yan sa sakit. Kayang-kaya niya maghintay dyan. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Andre habang nakatayo siya sa pinto ng delivery room. Sa ibabaw ng malamig at napakagaspang na mesa ng operasyon, nakahiga si Liana na halos hindi na makahinga. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa pawis. At sariling dugo na dahan-dahang dumadaloy sa gilid ng higaan. 7 taon niyang iniyalay ang kanyang buong buhay para maging mabuting asawa. 7 taon niyang tiniis ang bawat pangmaliit at panlalait ng pamilya nito. At sa sandaling ito, kung kailan isinisiwalat ng kanyang tiyan ang buhay ng kanilang unang anak, si Clara pa rin ang unang nilingon ni Andre. Si Clara na pumasok lamang sa ospital dahil sa isang napakaliit na sugat sa daliri mula sa nabasag na baso ng alak sa kanilang salusalo. Pumasok si Doña Corazon sa silid. Ang kanyang mga mamahaling alahas sa leeg at kamay ay kumikinang sa ilalim ng matingkad na ilaw ng ospital. Walang kahit katiting na bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha nang lapitan niya ang lalagyan ng dugo sa tabi ng kama ni Liana. Kailangan tong 2 bag ng dugo para kay Clara. Manghihina siya kapag nabawasan ng maraming dugo. Malamig na sabi ng matanda, sabay senyas sa nurse na kukunin at ililipat ang lalagyan. Nanginig ang tuyong labi ni Liana. Nais niyang sumikaw. Nais niyang sabihin na ang dugong yon ang tanging humahawak sa kanyang huling hininga at sa buhay ng kanyang sanggol. Ngunit ang kanyang boses ay parang nadagana ng malaking bato sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng malalaking kamay, habang ang lamig mula sa sahig ay dahan-dahang umaakyat sa kanyang mga paa. "Mami, paano si Liana?" bulong ni Andre. Ngunit walang tunay na pag-aalala sa kanyang boses, kundi takot lamang na baka may makakita sa kanyang mga kakilala sa ospital. "Anong paano?" singhal ni Doña Corazon na may kasamang matalas na irap. "Huwag kang mag-inarte, Liana. Utang mo sa pamilya namin ang tirahan at patkain mo sa loob ng 5 taon. Utang na loob mo sa amin kung bakit ka nakatuntong sa ganitong marangyang ospital. Huwag mong ipagkait sa tao ang konting tulong na iyong kailangan ni Clara, ang pinakamagaling na doktor para sa kanyang balat." Lumapit si Andre sa kama, dala ang isang panulat at ilang piraso ng papel. Hindi niya hinawakan ang malamig at nanganing-inig na kamay ng kanyang asawa para magbigay ng lakas o pag-asa. Sa halip, pilit niyang itinulak ang panulat sa pagitan ng mga nanginginig na daliri ni Liana. "Pirmahan mo na to, Liana. Inililipat lang natin si Doc Ramos kay Clara para maayos ang sugat niya. Mabilis lang to. Kaya mo naman maghintay ng ilang oras, di ba? Malakas ka naman." Habang nakatitig si Liana sa papel na puno ng mga babasahin, narinig niya ang mahinang bulungan ni na Andre at Clara sa may pintuan na tila hindi na kayang maghintay ng tamang panahon para ilabas ang kanilang tunay na hangarin. Pagkatapos niyang pumirma dyan, makukuha na natin ang natitirang titulo ng lupa ng tatay niya. Bulong ni Clara na may kasamang malambot na paghawak sa braso ni Andre. "Sabi ng attorney mo, kapag nasa pangalan mo na ang lahat, madali na nating maibebenta para sa bagong project natin?" "Oo, huwag ka mag-alala. Gagawin natin yan paglabas niya sa kwarto." Sagot ni Andre na may kasamang maikling tawa. Ang bawat salita ay parang matutulis na karayom na dahan-dahang itinuturok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Liana. Walang natitirang pag-ibig, walang natitirang awa, at walang natitirang dignidad sa tahanang kanyang pinaglingkuran. Ang lalaking ipinaglaban niya laban sa buong mundo ay ang mismong tao na naglagay sa kanya sa ibabaw ng bitayan nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Bumagsak ang panulat mula sa kanyang mga daliri at gumulong sa malamig na semento
Lumika ng isang tahimik na pagtatapos sa kanyang mahabang taon ng kamlang na pagtitiis. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim habang ang mga ilaw sa kisame ay dahan-dahang nagiging malabong bilog. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba at humawak sa kanyang tiyan kung saan napupumiglas ang kanyang anak. Lahat sila ay nakatalikod na, kasama si Clara. Dahan-dahang lumalayo patungo sa pinto habang nagtatawanan. Sa gitna ng lumalalim na dilim at bumabagal na tibok ng kanyang puso, isang katanungan ang dahan-dahang lumulutang sa kanyang naghihingalong diwa. Hanggang kailan mo ipagkakaloob ang iyong buhay sa mga taong ang tanging hangad ay ang kumuha ng iyong huling hininga? Pumalaot ka man sa pinakamalalim na dilim, hindi ko hahayuwang mawala ang buhay mo sa ilalim ng aking mga kamay. Ang boses na iyon ay hindi nagmula kay Andre, kundi kay Dr. Gabriel, isang batang doktor na may matatag na pananaw sa kanyang sumpa. Mabilis niyang itinulak ang pinto ng operating room laban sa pakiusap at banta ng administration officer na nakatayo sa labas. Nang makita niya si Liana na nakahiga ng mag-isa sa ibabaw ng malamig na mesa habang ang kanyang vital signs ay mabilis na bumabagsak, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit sa kawalang hiya ng pamilyang nag-iwan sa kanya. Ihanda niyo ang emergency surgical kit at dalhin niyo ang natitirang O-negative blood mula sa blood bank. Utos ni Dr. Gabriel sa dalawang nurse na natatakot sumuway sa pamilya ni Doña Corazon. Pero Doc, pabulong na pakiusap ng nakatatandang nurse. Sinabi po ng pamilya na ipagpaliban muna ang operasyon habang wala pa ang pamilya at si Doc Ramos. Ang buhay ng pasyente at ng kanyang anak ang una kong pananagutan. Hindi ang pera o ari-ariya ng pamilya nila, singhal ni Dr. Gabriel habang mabilis na isinusuot ang kanya sterile gloves. Kung ayaw ninyong makulong dahil sa kapabayaan, tulungan niyo ako ngayon din. Sa gitna ng tensyon, adong katahimikan ng silid, sinimula ni Dr. Gabriel ang emergency C-section. Ang kanyang mga kamay ay mabilis ngunit maingat. Manumanong pinipigilan ng pagdurugo habang ang kanyang no ay basang-basa sa pawis. Walang tunog ng mga kagamitan ang nakasira sa kanyang pagtuon, kundi ang mabigat at paulit-ulit na tibok ng kanyang sariling dibdib habang binabantayan ang huling hininga ng babaeng pinabayaan ng sariling asawa. Pagkalipas ng ilang minutong parang taon ang haba sa loob ng silid, isang maliit at malinaw na iyak ng sanggol ang biglang pumuto sa malamig na katahimikan. Ang iyak na iyon ay parang isang awit ng tagumpay na sumira sa dilim ng silid operasyon. Ligtas ang anak mo, Mrs., isang napakagandang batang babae, pabulong na sabi ni Dr. Gabriel habang mabilis na nililinis ang sanggol. Dahan-dahang idinilat ni Liana ang kanyang mga mata na halos walong natitirang lakas. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin, ngunit naramdaman niya ang init ng maliit na katawan na inilapit sa kanyang tabi. Ang maliit at basang daliri ng kanyang anak ay dahan-dahang dumampi sa kanyang pisngi na puno ng pawis at tuyong dugo. Sa gitna ng matinding sakit ng kanyang katawan, isang napakagandang damdamin ng ginhawa ang kumurot sa kanyang puso. Maya. Ang tanging naibulong ni Liana bago muling pumikit ang kanyang mga mata at lumubog sa malalim na tulog ng kawalan ng malay. Inilipat ang sanggol sa nursery habang tinatapos ni Dr. Gabriel ang tahi sa katawan ni Liana. Nang maayos na ang lagay ng pasyente, lumabas ang doktor sa silid operasyon upang balitaan ng pamilya. Naglakad siya patungo sa pribadong waiting area, ngunit ang kanyang nakita ay lalong nagpagalit sa kanyang puso. Nakatayo sa tabi ng mamahaling mesa sina Andre, Clara at Doña Corazon. Masaya silang nagtatawanan habang kumakain ng masarap na hapunan na ipinadala mula sa isang kilalang kainan. Ang bawat subo ng pagkain at bawat tawanan ay parang isang malaking pang-ainsulto sa babaeng katatapos lang makipaglaban sa kamatayan sa loob ng silid. Nang makita ni Andre si Dr. Gabriel, hindi man lang siya tumayo mula sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang mamahaling polo at malamig na nagtanong, "Buhay ba? Kinuha niyo ba yung papel na kailangan naming ipapirma sa kanya para sa waiver?" Tinitigan ni Dr. Gabriel si Andre nang may matinding pagnanais na ipamukha rito ang kanyang pagiging walang kwentang tao. "Ligtas ang mag-ina mo, mister. Pero kung taong may kaluluwa ka pa,
Maihiya ka sa sarili mo. Halos mamatay ang asawa mo habang nagpapakasaya kayo sa labas. Sumingkit ang mga mata ni Doña Corazon at mabilis na tumayo. Huwag mo kaming pang-aralan. Simpleng doktor ka lang dito. Bayad ang ospital na to ng pamilya namin. Hindi na pumatol si Dr. Gabriel at umalis na lamang upang ihanda ang medical chart ni Liana. Ngunit habang naglalakad siya palayo, dahan-dahang lumapit si Doña Corazon sa isang nurse na nakatayo sa tabi ng nurse's station. Inilabas ng matanda ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inabot ito sa nurse. Tumingin si Doña Corazon sa medical chart ni Liana at itinuro ang isang kakaibang numero na nakatatak sa kanang bahagi ng papel. Isang coding na nag-uugnay sa ari-arian ng yumaong ama ni Liana. Palitan mo ang pangalan ng ina sa birth certificate at sa hospital records. Pabulong, ngunit mabilis na utos ni Doña Corazon. Ilagay mo ang pangalan ni Clara bilang tunay na ina. Walang kakayahan ng babaeng yan na magpalaki ng bata at sa amin nababagay ang batang ito. Nanginig ang kamay ng nurse habang hawak ang blankong papel ng birth certificate. Tumingin siya sa makapal na sobre sa kanyang paanan at dahan-dahang tumango habang pilit na itinatago ang papel sa ilalim ng kanyang mga folder. Nagising si Liana habang ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang tumatama sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Ang matinding sakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay parang gumuguhit na apoy sa bawat kanyang paghinga. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa lamig na lumukob sa kanyang kaluluwa. Nang ibaling niya ang kanyang ulo patungo sa malaking bintana na nakaharap sa nursery, nakita niya si Clara na nakatayo sa labas. Nakatitig ito kay Maya habang may mapaglarong ngiti sa mga labi, habang si Andre naman ay nakahawak sa balikat nito at pabulong na may sinasabi. Pumasok si Andre sa silid, walang dinalang bulaklak at walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita at galit habang ibinabagsak ang kanyang bag sa ibabaw ng mesa. Liana, magpasalamat ka na lang at buhay ka pa. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Andre. Huwag ka na mag-inarte dyan at huwag mo nang pinalalaki ang mangyari kagabi. Alam mo bang hiyang-hiya kami kay Clara at sa pamilya niya dahil sa gulo na ginawa mo? Tinitigan siya ni Liana. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tiningnan niya ang kanyang asawa ng walang kahit katiting na pagmamahal. Ang lalaking kanyang pinagsilbihan at inibig ng buo ay tila isang napakalaking asing na wala ng lasa, isang taong walang natitirang halaga. Pumasok si Doña Corazon habang hawak ang ilang piraso ng puting papel. Ang kanyang lakad ay puno ng kapalaluan, at nang makalapit sa kama ay ibinagsak niya ang mga papel sa ibabaw ng kumot ni Liana. O eto, pirmahan mo na yan din. Malamig na utos ng matanda. Sagot na namin ang buong bill mo rito sa ospital at ang gagamitin para sa bata kapalit ng paglipat ng karapatan sa natitirang lupa ng tatay mo sa pangalan ni Andre. Mahiya ka naman sa utang na loob mo sa amin pagkatapos ng lahat ng ginastos namin sayo. Inabot ni Liana ang papel gamit ang kanyang nanginginig at malamig na mga daliri. Binasa niya ang bawat linya, isang kasunduan na nag-aalis sa kanyang lahat ng karapatan sa kanyang pamana, at ibinibigay ang buong kontrol sa pamilya ni Andre. Inangat ni Liana ang kanyang ulo. Ang kaniyang mga mata ay dumiretso sa mga mata ni Andre. Walang itsong patak ng luha ang lumabas mula sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang pighati ay natuyo na, at ang natira na lamang sa kaniyang dibdib ay isang matatag na bakal ng determinasyon. Dahan-dahan. Ngunit buong lakas na hinawakan ni Liana ang gitna ng papel. Sa harap ng gulat na mga mata ni na Andre at Doña Corazon, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napunit na papel ay mabilis na humati sa tahimik na silid. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso, at dahan-dahan niyang itinapon ang mga ito sa paanan ng kanyang biyenan. Wala na akong utang na loob sa inyo. Malamig at malinaw na, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig kahit bahagya. Mula sa araw na ito, tinatapos ko na ang kabaliwang ito. Kukunin ko ang anak ko at magkakita-kita tayo sa korte para sa annulment at sa buong custody ni Maya. Sumabog sa malakas at mapang-asar na tawa si Doña Corazon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit.
Akala mo ba may laban ka, Liana? Isang dukhang tulad mo? Mamatay kayo sa gutong ng anak mo sa kalsada dahil sisiguraduhin kung wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa amin. Habang nangyayari ang sagutan sa loob ng kwarto, sa dulo ng madilim na pasilyo ng ospital, palihim na nakatayo si Dr. Gabriel. Hawak niya ang kanyang telepono at kinalap ang malinis na kopya ng orihinal na medical chart ni Liana bago ito palitan ng nurse. Pati na rin ang kopya ng security footage noong gabi ng kapanganakan. Sa loob ng silid, nagdilim ang mukha ni Andre dahil sa pagkapahiya. Lumapit siya sa pintua at binuksan ito ng malaki, sabay senyas sa dalawang lalaking guard na kanyang binayaran sa labas. Kung ayaw mong pumirma at ayaw mong makiisa sa pamilya ko, wala ka ng karapatang manatili rito. Galit na sigaw ni Andre. Lumabas ka na sa ospital na to na yun din. Dahan-dahang pumasok ang dalawang malalaking guard sa loob ng silid. Ang kanyang mga mabibigat na yabag sa simento ay patungo sa kama ni Liana, habang ang sariwang tahi sa kanyang tiyan ay patuloy na kumukutkot sa matinding sakit. Bago pa man makalapit ang dalawang guard sa kama ni Liana, pumasok si Dr. Gabriel sa silid kasama ang dalawang opisyal ng seguridad ng ospital. Dala niya ang isang opisyal na utos mula sa kalusugan na nagpapanatili kay Liana at sa kanyang anak sa ilalim ng kanyang direktang pangangalaga bilang pangunahing doktor. Sa gitna ng sagutan at kaguluhan sa pagitan ni Doña Corazon at ng administration staff, maingat at mabilis na inakay ni Dr. Gabriel si Liana at ang sanggol na si Maya patungo sa tahimik na pintuan sa likod ng ospital. Sa labas, ang malamig na patak ng ulan sa hapon ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Isang matandang babae na may mabubuting mata, si Lola Rosa, ang nakatayo sa tabi ng isang maliit na sasakyan na inihanda ni Dr. Gabriel. Mabilis na pinalibutan ni Lola Rosa ang nanginginig na balikat ni Liana ng isang makapal na shawl at inakay siya paitaas. Huwag ka nang matakot, inipon ko na ang lahat ng kailangan mo. Pabulong na sabi ni Lola Rosa habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Liana. Ligtas kayo ng anak mo sa aking piling. Dinala ni Lola Rosa si Liana sa kanyang payak, ngunit malinis na kubo sa tabing dagat sa barangay San Rafael. Ang amoy ng asin mula sa dagat at ang sariwang hangin ay pumasok sa mga bintanang gawa sa kawayan, malayo sa nakalulunod na amoy ng gamot at kapastangan sa ospital. Inihanda ni Lola Rosa ang mainit na sabaw ng lugaw na may luya at inihain ito sa tabi ng kama ni Liana. Kinuha rin ng matanda ang mga malinis at malambot na damit ng sanggol na itinabi niya mula pa sa kanyang sariling mga anak. Maingat niyang kinuha si Maya mula sa bisig ni Liana upang bihisan ito habang pinagmamasdan ni Liana ang bawat galaw ng matanda na puno ng pagmamahal. Nakatira si Liana sa ibabaw ng banig, pinalilibutan ng amoy ng mainit na salabat at ng ginhawa ng isang lumang nakalilang blanket na ibinigay ni Lola Rosa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malayo sa panggagipit ni Doña Corazon at sa malamig na titig ni Andre, niyakap ni Liana ang kanyang anak sa kanyang dibdib at pinayagang pumatak ang kanyang mga luha. Ang mga luhang iyon ay hindi na luha ng kawalan ng pag-asa, kundi ang unang patak ng tubig na naghuhugas sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Habang inilalagay ni Liana si Maya sa maliit na diyan, ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng isang lumang estante sa gilid ng silid. Doon ay nakapatong ang isang lumang kahoy na kahon na may mga ukit. Sa gilid ng bakal na lock nito ay nakatatak ang isang pamilyar na simbolo, ang opisyal na muhon ng pamilya Valderrama, ang pamilya ng kanyang asawang si Andre. Nalalim na ang gabi at ang patak ng ulan ay naging isang mahinang ambon na lamang sa bubong na pawid. Habang tahimik na natutulog ang buong komunidad, isang itim na marang, yang kotse ang dahan-dahang huminto sa dulo ng maalikabok na kalsada sa tabing dagat. Ang dalawang matingkad na ilaw nito ay direktang tumama at lumagos sa mga siwang ng bintanang kawayan ng kubo na nagpadilim sa anino ng silid. Mabilis na napalitan ng ingay ang tahimik na umaga sa barangay San Rafael. Ang itim na kotse na nakatigil sa dulo ng kalsada kagabi ay pumarada mismo sa tapat ng maliit na kubo ni Lola Rosa. Bumaba si Doña Corazon mula sa sasakyan,
wearing her expensive clothes at mataas na sapatos na baon sa maalikabok na lupa ng dalampasigan. Kasama niya ang kanyang driver at dalawang malalaking lalaki na nakatayo sa kanyang likuran. "Lumabas ka dyan, Liana!" Ang sigaw ni Doña Corazon na umalingaw-ngaw sa buong nayon. "Magnanakaw ka! Matapos ka naming pakainin, bihisan, at bigyan ng tirahan sa loob ng 5 taon, tatakasan mo kami? Walang kang utang na loob." Ang kaniyang boses ay puno ng galit at pangmamaliit na nagpalabas sa mga mangingisda at mga residente ay naghahanda para sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Dahan-dahang bumukas ang pintuang kawayan ng kubo. Lumabas si Liana na hawak sa kanyang dibdib si Maya na nakabalot sa malinis na tela. Nakatayo siya ng matuwid sa maliit na beranda, hindi na ang matatakoting babae na laging nakayuko sa mansyon ng mga Valderrama, kundi isang ina na handang maging pader para sa kanyang anak. "Wala akong ninakaw sa inyo, Corazon." Malamig na tugon ni Liana, ang kanyang boses ay umabot sa tainga ng lahat ng nakatayo sa paligid. "Ang tanging dala ko ay ang aking anak at ang aking sariling dignidad na pilit ninyong tinatapak-tapakan sa loob ng 5 taon. Nanginig sa galit ang muka ng matanda. "Lakas ang loob mong tawagin ako sa pangalan ko. Kapal na mukha mo! Inago mo ang apo ko at itinago mo sa amoy isdang lugar na to. Ang buong pamilya mo ay nabuhay dahil sa pera ng mga Valderrama." Bago pa man makasagot si Liana, lumapit ang isang matandang mangingisda, si Mang Jose, na may hawak na lambat kasama ang 3 kababaihan mula sa kalapit na kubo. Hinarangan nila ang hagdanan patungo sa kubo ni Lola Rosa. "Huwag nung sisigawan ng isang bagong panang inakrito sa aming nayon." Galit na sabi ni Mang Jose kay Doña Corazon. "Nakikita namin kung paano ka magsalita. Walang galang sa kapwa at walang takot sa Diyos." "Mga dukha kayo! Huwag kayong makialam dito!" Singhal ni Doña Corazon habang itinutulak ang mga kapitbahay at mabilis na umakyat sa maliit na hagdanan. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Liana sa muka. "Tuturuan kita ng leksyon na yun din." Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Liana, isang matigas at nanginginig na kamay ang mabilis na humawak sa kanyang pulso. Si Lola Rosa. Lumabas ang matanda mula sa pinto, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mukha ng biyenan ni Liana. Biglang napatigil si Doña Corazon. Ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng matinding pagkagulat nang matitigan niya ng malapitan ang mukha ni Lola Rosa. Ang kanyang bibig ay nabuksan ng kaunti at ang kanyang kulay sa muka ay dahan-dahang nawala. Inilabas ni Lola Rosa mula sa kanyang bulsa ang isang lumang papel na kulay dilaw na. Isang kasunduan sa lupa na may opisyal na tatak mula pa sa nakalipas na 30 taon. "Corazon." Pabulong ngunit matalim na sabi ni Lola Rosa. "Kilala mo pa ba kung kaninong pamilya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang tinatayuan ng inyong unang mansyon sa bayan? Ang pamilya mo ang totoong may utang na loob sa akin, at hindi ang batang ito na pilit mong ginagipit." Napasulong ng bahagya si Doña Corazon habang binabawi ang kanyang kamay, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkapahiya sa harap ng maraming taong nakatitig sa kanya. Upang itago ang kanyang takot at pagkalito, mabilis siyang tumalikod at bumaba sa hagdanan habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan. "Hindi pa tayo tapos!" sigaw niya habang pumasok sa loob ng kanyang kotse. "Kukunin ko ang batang yan gamit ang kapangyarihan ng batas at sisiguraduhin kung sa kangkungan kayo pupulutin." Mabilis na umalis ang kotse. Nag-iwan ng makapal na alikabok sa kalsada ng dalampasigan na dahan-dahang inilipad ng hangin ng dagat. Madaling araw pa lamang, at ang hangin mula sa dagat ay malamig pa, nakasindi na ang apoy sa lumang pugon sa likod ng kubo ni Lola Rosa. Sa kabila ng kaunting sakit na nararamdaman pa rin sa kanyang tahi, maagang gumising si Liana. Ang amoy ng sariwang harina, gatas ng niyog, at nasusunog na kahoy ay dahan-dahang yumakap sa buong kusina habang masipag na hinahasa ni Liana ang kanyang mga kamay sa paggawa ng tradisyonal na pandesal. Sa tabi ng kanyang ginagawang harina, nakatagilid ang maliit na duyan ni Maya, habang pabulong na kumakanta si Liana ng isang lumang oyayi, dahan-dahang idinilat ng sanggol ang kanyang malalaking mata.
Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga labi ni Maya ay gumalaw at nagbigay ng isang napakatamis na ngiti sa kanyang ina. Napatigil si Liana. Ang kanyang mga kamay na puno ng harina ay dahan-dahang pumatak sa gilid ng mesa, habang ang kanyang puso ay napuno ng nag-uumapaw na kagalakan. Ang simpleng ngiting yon ng kanyang anak ay parang isang patak ng tubig sa natuyong lupa, sapat na dahilan para makipaglaban siya sa anumang bagyo ng buhay. Dinala ni Liana ang kanyang mga unang ginagawang tinapay sa maliit na tiangge sa tabing dagat. Sa loob lamang ng isang oras, mabilis na naubos ang lahat ng kanyang paninda dahil sa masarap na lasa nito at sa lambing ng kanyang pakikitungo sa mga manginis ng bumibili bago pumalaot sa dagat. Nang mag-uumaga na, dumating si Dr. Gabriel sa kubo upang suriin ang kalusugan ni Maya at ang lagay ng tahi ni Liana. Nagdala siya ng mga bitamina at gatas para sa bata. Upang suportahan ang bagong simula ng negosyo ni Liana, binili ng doktor ang huling 2 balot ng tinapay at nag-iwan ng isang check sa ibabaw ng mesa. Nang baliktarin ni Liana ang tseke upang tignan ang halaga, napansin niya ang isang nakasulat sa likod nito gamit ang maitim na tinta, isa pangalan at numero ng telpono. Ate Elena Santos, tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at pamilya. Bago pa man makapagtanong si Liana kay Dr. Gabriel, isang lalaking nakauniporme kasamang isang opisyal ng barangay ang dahan-dahang lumapit sa beranda. Inabot ng lalaki ang isang opisyal na sulat mula sa korte. Nang buksan ni Liana ang sobre, ang kanyang dibdib ay muling kumipot sa matinding galit. Inihain ni Andre ang isang mabilis na petisyon sa korte para sa buong custody ni Maya. Sa loob ng kasulatan, inakusahan siya ni Andre na isang hindi responsableng ina, walang permanenteng trabaho, walang sariling bahay, at di umano'y may sira sa pag-iisip dahil sa matinding depresyon pagkatapos manganak. Nakatitig si Liana sa ibabang bahagi ng papel, kung saan nakatatak ang pulang opisyal na selyo ng Regional Trial Court na nag-aatas sa kanya na humarap sa korte sa loob ng 5 araw. Habang payak ngunit puno ng pag-asa ang bawat umaga ni Liana sa tabing dagat, magarbong liwanag naman ang bumabalot sa malaking bulwagan ng isang kilalang 5 bituing hotel sa Maynila. Nagdaos sina Andre at Clara ng isang mamahaling pagtitipon para sa paglulunsad ng kanilang bagong proyekto sa real estate. Isang proyektong itinayo gamit ang perang nagmula sa ibinebentang ari-ariya ng pamilya ni Liana. Nakatayo si Clara sa harap ng maraming mamamahayag at bisita. Suot niya ang isang mamahaling gintong damit at mga brilyant sa kanyang leeg. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Andre na nakasuit, kasama si Doña Corazon na puno ng kapalaluan ang mukha habang hawak ang kanyang baso ng alak. Ang proyektong ito ay simbolo ng aming pagsusumikap at pagmamahalan, ang nakangiting pahayag ni Clara sa harap ng mga kamera ng media. Kami ni Andre ang tunay na magkasama sa negosyo at sa buhay. Ginawa namin ang lahat ng may katapatan at dignidad. Nagpalakpakan ang mga mamahaling bisita. Ngunit sa gitna ng silaw ng mga ilaw at pagkuha ng litrato, isang lalaking mamamahayag na nakatayo sa likod ang dahan-dahang nagtaas ng kanyang boses habang hawak ang isang nakabukas na voice recorder. Mr. Valderrama! Ang malakas na tawag na mamamahayag na humawi sa ingay ng bulwagan. Totoo po ba na noong gabi ng paglulunsad ng kumpanya nyo, inabandona nyo ang inyong legal na asawa sa delivery room habang nag-aagaw buhay ito at inagaw nyo ang kanyang dugo para ibigay kay Miss Clara? Napatigil ang buong bulwagan. Ang ngiti sa mga labi ni Clara ay mabilis na napawi sa loob lamang ng isang saglit. Ang kanyang magandang mukha ay napalitan ng isang napakalalim at nakatatakot na galit. Isang paglabas ng kanyang tunay na maskara na mabilis na nakuhaan ng litrato ng iba pang mga mamamahayag sa paligid. Bago pa man makasagot si Andre, na napatutulala sa gulat, mabilis na lumapit si Doña Corazon at nawalan ng kontrol sa kanyang sarili sa harap ng madla. Sinubukan niyang agawin ang mikropono at sumigaw ng walang pagpipigil. Bayarang reporter ka! Walang katotohanan yan! Palabasin niyo ang bastos na taong yan ngayon din! Ang sigaw ng matanda habang itinutulak ang mga tao sa kanyang paligid. Mabilis na hinarangan ng seguridad ang mamamahayag at pinalabas ito.
Ngunit ang tsismis at bulungan sa pagitan ng mga mamamahalang bisita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino ang nagbigay ng eksaktong ulat at oras ng nangyari sa ospital sa mamamahayag na yon? Upang takasan ang kapahiyaan, mabilis na umakyat sina Andre at Clara sa isang pribadong kwarto sa itaas ng hotel. Nanginginig ang mga kamay ni Andre sa galit at kaba. Kinuha niya ang kanyang telepo upang tingnan ang balance ng kumpanya sa bangko para makasiguro sa kanilang pananalapi. Ngunit nang buksan niya ang kanyang account, ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Higit sa kalahati ng pondo ng kumpanya, ang perang gagamitin para sa pagtatayo ng proyekto ay lihim na inilipat sa isang offshore account na nakatala sa pangalan ng isang dayuhang kumpanya na kontrolado lamang ni Clara. Tumingin si Andre kay Clara na nakatayo sa tabi ng bintana habang naihihip ng hangin. Wala man ng bakas ng paggagulat sa mukha ng babae. Business decision lang yan, Andre. Malamig at walang pakialam na sabi ni Clara habang inaayos ang kanyang brilliant. Huwag ka nga magpanik dyan. Bago pa man makapagsalita si Andre, biglang tumunog ang kanyang telpono. Ang tumatawag ay ang senior manager ng kanyang pangunahing bangko. Mr. Valderrama, ang formal na boses ng manager sa kabilang linya. Nais ko lang ipagbigay alam na nakatanggap kami ng opisyal na freeze order mula sa korte. Lahat ng account ng pamilya Valderrama at ng inyong kumpanya ay formal ng hinarang dahil sa kasong fraudulent land title transfer na isinampa laban sa inyo. Napatutulala si Andre habang hawak ang kanyang baso ng pulang alak. Sa matinding galit at takot, napahigpit ang kanyang hawak sa manipis na salamin hanggang sa maputol ang hawakan nito. Ang madilim na pulang alak ay mabilis na kumalat at bumuhos sa kanyang puting suit at sa porsela ng sahig na parang sariwang dugo na kumakalat sa kanyang paanan. Sa loob ng isang simpleng opisina ng batas na napapalibutan ng matataas na estante ng mga libro, nakaupo si Liana sa harap ni Ate Elena Santos, ang kilalang abogado para sa karapatan ng kababaihan na inirekomenda ni Dr. Gabriel. Kasama nila ang doktor na tahimik na nakaluklok sa tabi ng pinto, nagbibigay ng tahimik na suporta sa bawat hakbang ng kanyang ipinaglalaban. Liana, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa custody ng iyong anak. Ang formal at matatag na sabi ni Ate Elena habang binabasa ang mga papeles. Ito ay tungkol sa sistema ng panggagipit at panlilinlang na ginawa sa iyo sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto ng opisina at dahan-dahang pumasok ang dalawang nurse mula sa ospital. Ang nakababatang nurse, ang mismong kumuha ng sobre kay Doña Corazon nung gabi ng kapanganakan, ay nakayuko at halatang naninginig sa matinding pagkakasala. Inilapag ng nurse sa ibabaw ng mesa ang orihinal at hindi na bagong medical chart ni Liana, kasama ang isang audio recording ng pagmumura at pagbanta ni Doña Corazon sa kanya habang inuutos na palitan ang pangalan ng ina sa birth certificate. Hindi ko na po kayang dalhin ang kasalanan ito sa aking konsensya. Ang umiiyak na pahayag ng nurse. Lahat po ng ginawa nila ay nakatala rito. Sinuri ni Ate Elena ang mga ebidensya. Inilabas din niya ang mga dokumento sa lupa ng yumaong ama ni Liana at ipinakita ang pekeng pirma ni Liana. Isang pirma na ginawa noong mga oras na siya ay walang malay sa silid operasyon. Habang nagpapaliwanag ang abogado tukol sa kaso laban kay Doña Corazon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang lumang pilak na kuwintas sa leeg. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang malalim na lungkot na tila may personal na kaugnayan sa mga lumang kabalbalan ng pamilya Valderrama nung nakalipas na mga taon. Inilagay ni Ate Elena ang huling pahina ng affidavit sa harap ni Liana para sa kanyang opisyal na pirma. Nang makitang nakatitig si Liana sa papel, dahan-dahang inabot ng abogado ang kanyang sariling malinis na panyo kay Liana sa pag-aakalang maiiyak ang batang ina sa matinding emosyon. Dahan-dahang itinulak ni Liana ang panyo pabalik sa abogado. Ang kanyang mga mata ay malenaw, matatag, at walang kahit katiting na bakas ng takot. Salamat po, ate, pero hindi ko na kailangan ng luha na yon. Ang malamig ngunit punong-puno ng dignidad na sabi ni Liana. Nakatapon na ang lahat ng luha ko nung gabi ng aking kapanganakan. Ang natitira na lang sa akin na yon ay ang panindigan para sa aking anak. Pumirma si Liana sa kabilang bahagi ng papel gamit ang isang matatag na guhit ng panulat.
Ngunit, bago pa man nila maipon ang mga papeles, isang malakas na ingay at sigawan ang umalingaw-ngaw sa pasilyo sa labas ng opisina. Mabilis na lumapit si Dr. Gabriel sa bintana at binuksan ang mga siwang nito. Sa kabilang kalsada, ang lumang gusali ng munisipyo kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento, resibo at tax declaration ng lupa ng ama ni Liana, ay mabilis na nilalamon ng maitim at makapal na usok mula sa nasusulob nitong bodega. Ang amoy ng masangsang at maitim na usok ay dahan-dahang pumasok sa mga siwang ng bintana ng opisina na nagpadilim sa buong silid. Sa loob ng tahimik at formal na bulwagan ng Regional Trial Court, pumasok sina Doña Corazon at Andre, kasama ang 5 mamahaling abogado na nakasuot ng maitim na suit. Ang kanyang lakad ay puno pa rin ng kapalaluan. Sa kabilang bahagi ng mesa, nakaupo si Liana, payak, ngunit buong dignidad ang kanyang ayos sa kanyang simpleng blusa, habang nakaluklok sa kanyang tabi si Ate Elena Santos at si Dr. Gabriel na hawak ang maliit na bag ni Maya. Tumayo ang punong abogado ni Andre at nagsalita ng may matinding panggagipit sa harap ng hukom. Your Honor, ang formal na pahayag ng abogado ni Andre. Ang aking kliyente ay isang kilalang negosyante na may malaking kakayahang pinansyal. Samantalang ang respondent ay nakatira lamang sa isang maliit na kubo sa tabing dagat, walang permanenteng trabaho at walang kakayahang magbigay ng maayos na kinabukasan sa bata. Para sa kapakanan ng sanggol, sa ama dapat igawad ang buong custody. Humingi ng pahintulot si Liana na magsalita. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay dumiretso sa hukom nang walang kahit katiting na takot. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa laki ng mansyon. Ang malamig at malinaw na sabi ni Liana na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nasusukat ito sa kahandaang ibigay ang sariling buhay para sa kaligtasan ng anak. Nung gabi na inagaw nila ang aking doktor at ang aking dugo para sa ibang tao, ang pagmamahal ko lang sa aking anak ang tanging humawak sa akin para mabuhay. Ang perang meron sila ay galing sa panlilinlang. Ang pagmamahal na mayroon ako ay galing sa aking buong buhay. Tumayo si Ate Elena at iniharap ang mga digital backup records na nakatago sa cloud server na isinalba ni Dr. Gabriel bago pa man masunog ang lumang bodega ng munisipyo. Isinalang din ng abogado ang audio recording kung saan malinaw na narinig ang boses ni Doña Corazon habang naguutos na palitan ang pangalan ng ina sa birth certificate at nagmumura tungkol sa utang na loob. Nang marinig ng buong korte ang kanyang sariling boses, nawala ng kontrol sa sarili si Doña Corazon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsisigaw sa harap ng hukom. Mga bayaran kayo! Walang kwenta ang korteng ito! Ang galit na sigaw ng matanda habang itinuturo si Liana. Kinuha niyo ang lahat sa amin. Hindi niyo kilala kung sino ang binabangga niyo? Pukpuk ng hukom ang kanyang gawa sa kahoy na gavel sa ibabaw ng mesa upang patahimikin ang silid at inatasan ng seguridad na ilabas si Doña Corazon dahil sa pambabastos sa korte. Nang muling tumahimik ang bulwagan, binasa ng hukom ang opisyal na desisyon. Formal na ipinagkaloob ang temporary sole custody ni Maya kay Liana, kasama ang isang permanent protection order na nagbabawal kina Andre at sa kanyang pamilya na lumapit sa loob ng 5,000 metro kay Liana at sa kanyang anak. Inabot ni Ate Elena ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ng balikat ni Liana habang binabasa ang desisyon. Niyakap ni Liana ang blanket ng kanyang anak at isang matamis na ngiti ng unang tagumpay ng katarungan ng sumilay sa kanyang mga labi. Sa likod ng audience gallery, nakaupo si Clara habang nakatitig sa natalong si Andre. Wala man lang bakas ng kalungkutan sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang yumuko sa kanyang sariling abogado, pabulong na may itinuro sa kanyang bag, at tahimik na tumayo para lumabas habang nalulunod sa problema si Andre. Paglabas ni Liana sa malaking pintuan ng korte na napapalibutan ng mga mamamahayag at mga taga-suporta mula sa kanyang nayon, mabilis na humarang si Andre sa kanyang dadaanan. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng matinding desperasyon at galit. Akala mo ba nanalo ka na, Liana? Ang pabulong, nuit matalim na banta ni Andre sa kanyang harap. Hindi pa ito tapos. Wawasakin ko ang lahat ng meron ka hanggang sa lumuhod ka pabalik sa akin.
Hapon na sa maliit na pamilihan sa tabing dagat ng Barangay San Rafael. Masayang nagsisilbi si Liana sa kanyang mga mamimili habang nakaupo si Lola Rosa sa tabi ng duyan ni Maya. Ang amoy ng mainit na tinapay ay patuloy na nagdadala ng ngiti sa mga kapitbahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nasira ng 4 na lalaking nakatakip ang muka at may hawak na matutulis na kahoy ang mabilis na pumasok sa lugar. Ang mga lalaking ito ay lihim na inutusan ni Doña Corazon upang sirain ang negosyo ni Liana at takutin ang buong nayon. Inilagay ng lider ng mga lalaki ang kanyang kamay sa mesa at itinapon ang mga tray ng bagong gawang tinapay sa putik. Sinimulan nilang patakbuhin at sigawan ang mga kababaihan at bata na bumibili sa tiyangge. "Umalis kayo rito kung ayaw ninyo masaktan!" Ang sigaw ng leader habang sinusubukang itumba ang maliit na pugon ni Liana. Ngunit sa halip na matakot at tumakbo, ang espiritu ng pagtutulungan o bayanihan ay mabilis na sumiklab sa buong komunidad. Si Mang Jose at ang 5 mangingisda ay mabilis na humawak sa kanyang mga gawa sa kawayang sagwan at lambat. Bumuo sila ng isang matatag na pader sa harap ni Liana, Lola Rosa at ng sanggol na si Maya. Ang mga kababaihan sa tiyangge ay tumayo rin sa likod ng mga mangingisda, hawak ang kanilang mga kasangkapan. "Huwag kayong mangangahas na hawakan ang panaderya na ito!" Ang malakas na sigaw ni Mang Jose habang itinuturo ang kanyang sagwan sa mga nakatakip na lalaki. "Dito sa aming nayon, nagtutulungan kami. Hindi kami magpapalupig sa mga bayaran tulad ninyo." Bago pa man makaganti o makatakas ang mga lalaki, 2 sasakyan ng pulisya na maagang tinawagan ni Dr. Gabriel nang maramdaman niya ang panganib pagkatapos ng banta ni Andre sa korte. Ang mabilis na dumatag sa dalampasigan. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis ang 4 na lalaki at pinadapa ang leader sa lupa. Dahil sa matinding takot na makulong, inilabas ng leader ng mga lalaki ang kanyang telepo at ibinigay ito sa kapitan ng pulisya. Isinalang ng pulis ang isang recorded voice memo kung saan malinaw na narinig ang boses ni Doña Corazon habang nagbabayad ng 100,000 piso para sirain ang panaderya ni Liana. Nang mailis na ng pulis, siya ang mga lalaki, napatingin si Liana sa kanyang mga tinapay na natapon at nadumihan sa putik. Isang malalim na lungkot ang dumating sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man pumutok ang kanyang luha, lumapit si Mang Jose at ang mga nanay sa nayon na may dalang malalaking ngiti. Ang isang kapitbahay ay nagdala ng sarili niyang wooden table mula sa kanyang kubo. Ang isa naman ay nagbitbit ng isang sakong harina at ang iba ay nag-abot ng mga malinis na lalagyan. "Huwag kang umiyak, Liana," ang nakangiting sabi ni Aling Nena habang inilalagay ang bagong mesa sa pwesto ni Liana. "1 mesa lang ang nasira nila. 10 mesa ang ibibigay namin sa'yo. Bukas na bukas din, magbabake tayo ulit ng mas marami." Habang tumutulong si Dr. Gabriel sa pag-aayos ng mga papeles sa pulisya, napansin niya ang isang papel na nahulog mula sa bag ng leader ng mga thugs. Nakatala roon ang pangalan ng isang bagong kumpanya na nagbayad sa kanya, ang Clara Lux Holdings, ang mismong kumpanyang lihim na itinayo ni Clara gamit ang pondo ni Andre. Sinuri ng kapitan ng pulisya ang ebidensya at agad na naglabas ng isang urgent warrant of arrest laban kay Doña Corazon para sa kasong grave coercion, destruction of property, at incitement to violence. Pinaandar ng 2 sasakyan ng pulisya ang kanilang mga matingkad na pulang at bughaw na ilaw sa ibabaw ng kotse. Ang mga ilaw na yon ay nagpapakislap sa madilim na kalangisan ng gabi habang mabilis na patungo sa malaking mansyon ng pamilya Valderrama sa Burol. Sa loob ng malaking sala ng mansyon ng mga Valderrama, paulit-ulit na tinatawagan ni Andre ang numero ni Clara. Ang tanging sumasagot sa kanyang telepo ay ang malamig na boses ng automated operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong kanyang tinatawagan. Nang buksan niya ang kanyang email, nakakita siya ng isang huling sulat mula sa isang bangko sa ibang bansa. Nalinis na ni Clara ang lahat ng kanilang joint account at nakasakay na ito sa isang eroplano patungong Timog Amerika na nag-iwan kay Andre ng milyon-milyong pisong utang. Bago pa man makapagsalita si Andre, bumukas ang malaking gate ng mansyon. Pumasok ang mga pulis kasama ang kapitan
at iniharap ang opisyal na warrant of arrest para kay Doña Corazon. Sa harap ng maraming mamamahayag na nag-uunahan sa pagkuha ng litra, tuat ng mga kapitbahay sa mayamang na yon, pinalibutan ng piring ang mga kamay ni Doña Corazon. Ang kanyang dating maipagmamalaking mukha ay napuno ng luha at pagmamakaawa habang isinasakay siya sa loob ng kotse ng pulisya. Hindi pa man nakalalayo ang kotse ng pulisya, tumating ang mga sheriff ng korte kasama ang mga kinatawa ng bangko. Inilagay nila ang mga opisyal na pulang tatak ng pagsamsam o foreclosure sa malaking pinto ng mansyon at sinimulang kunin ang mga susi ng marangyang kotse ni Andre. Nakatayo si Andre sa labas ng gate habang dahan-dahang pumapatak ang malakas na ulan mula sa kalangitan. Sa loob lamang ng isang araw, nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang bahay, ang kanyang pera at ang kanyang karangalan. Habang nakatayo siya sa gitna ng basang kalsada, ipinasok ni Andre ang kanyang kamay sa kanyang basang bulsa. Nakapa niya ang isang maliit at nalukot na litrato. Isang lumang larawan nila ni Liana noong bago pa sila magpakasal, kung saan nakang-iti ng napakatamis si Liana habang nakasandal sa kanyang balikat. Tinitigan ni Andre ang mukha ni Liana sa litrato. Doon lamang dumarating sa kanyang diwa ang matinding katotohanan sa kanyang paghahabol sa pera, sa karangyaang walang kabuluhan, at sa panlilinlang ni Clara. Itinapon niya ang tanging babae na tunay na nagmahal sa kanyang buong pagkatao. Kasama ng litra, sa kanyang bulsa ang isang lumang sobre na kulay dilaw. Ang huling sulat mula sa yumaong ama ni Liana na inilaan para kay Andre bago ito mamatay, na naglalaman ng lihim tungkol sa tunay na pambihirang halaga ng lupa na kasalukuya yung tinitirhan ni Lola Rosa. Walang pera, walang kotse, at inabandona ng lahat, dahan-dahang naglakad si Andre sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang nagdala sa kanya patungo sa maalikabok at maputik na kalsada ng tabing dagat kung saan nakatira si Liana. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ay lumulubog sa makapal at malamig na putik ng dalampasigan sa bawat desperadong hakbang na kanyang ginagawa. Hapon na sa tabing dagat at katatapos lamang ng malakas na ulan. Ang hanging nagmumula sa dagat ay may dalang malamig na amoy ng basang lupa. Sa labas ng kanyang maliit na panaderya, nakatayo si Liana habang maingat na pinupunasan ang kanyang mesang kawayan gamit ang kanyang malinis na apron. Sa dulo ng maalikabok na kalsada, dahan-dahang lumitaw ang isang anino. Si Andre. Basag-basa ang kanyang damit, madumi ang kanyang pantalon sa makapal na putik, at ang kanyang mga mata ay namumula at nakalubog sa matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Nang makalapit si Andre sa harap ng panaderya, hindi na siya nagdalawang isip pa. Mabilis siyang lumuhod sa mismong putik sa paanan ng maliit na beranda. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng kaway ang hagdanan, at ang kaniyang mga luha ay humalo sa patak ng ulan sa kaniyang pisngi. Liana, patawarin mo ako. Ang umiiyak na pakiusap ni Andre. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pighati. Mali ako sa lahat. Itinapon ko ang tanging taong nagmahal sa akin. Patawarin mo ako, Liana. Isang pagkakataon lang. Ipahintulot mo sa akin na maging ama kay Maya at maging asawa mo ulit. Bago pa man makasagot si Liana, isang dilaw na taxi ang mabilis na huminto sa kalsada. Bumaba mula rito si Doña Corazon, na nakalabas sa kulungan sa tulong ng piyansa na ibinayad ng kanyang mayayamang kamag-anak. Patakbo siyang lumapit at sinubukang hilahin ang braso ng kanyang anak pait-aas. Andre, tumayo ka dyan! Ang galit na sigaw ng matanda habang pilit na itinatayo ang anak. Huwag kang lumuhod sa babaeng yan. Mahiya ka sa sarili mo. Mabilis na itinulak ni Andre ang kamay ng kanyang ina palayo. Tumingin siya sa kanyang ina na may matinding galit at pait sa kanyang mga mata. Mami, tumahimik ka na! Ang sigaw ni Andre na umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ikaw at ang katakawan mo sa pera ang nagtulak sa akin sa impyernong ito. Pinalayo mo sa akin ang pamilya ko. Napatigil ang matanda, hindi nakapagsalita habang nakatitig sa kanyang anak, na ngayon
ay tuluyan ang nasira ang pag-iisip sa matinding pagsisisi. Inayos ni Liana ang kanyang apron at dahan-dahan itong pinunasan gamit ang kanyang mga kamay. Nakatayo siya ng matuwid sa ibabaw ng beranda, nakatitig sa kanyang dating asawa na lumuluhod sa putik. Walang galit sa kanyang mga mata at wala na rin kahit katiting na pagmamahal. Ang tanging natira sa kanyang dibdib ay isang malalim at tahimik na awa para sa isang lalaking pumatay sa kanyang sariling kaluluwa. Tumingin ka sa akin, Andre. Ang formal at malamig na sabi ni Liana. Hindi ako galit sa'yo. Pinatatawad na kita sa lahat ng sakit at pandilin lang na ibinigay mo sa akin dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng put sa natitirang buhay ko. Inilabas ni Liana si Maya mula sa loob ng kubo at ipinakita ito kay Andre mula sa malayo. Ang sanggol ay masayang nakatingin sa paligid habang hawak ng kanyang ina. Pinatatawad kita bilang tao. Ang patuloy ni Liana habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Andre. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik ako sa'yo. Huli na ang lahat, Andre. Ang pamilyang pumatay sa akin at sa aking anak noong gabi ng aking kapanganakan ay hindi ko na kailanman babalikan. Lumapit si Mang Jose at ang dalawang banging isda. Nang walang anumang banta ng bapor o kaguluhan, ngunit may buong dignidad, dahan-dahan nilag inakay sina Andre at Doña Corazon palayo sa panaderya. Pagkaalis ng dalawa, lumapit si Dr. Gabriel na may dalang isang opisyal na sobre mula sa Department of Health. Inabot niya ito kay Liana. Nakasaad sa loob ng kasulatan ang permanenteng pagkakansela sa lisensya ng ospital at ng mga doktor na sangkot sa kapabayaan nung gabi ng kapanganakan ni Liana. Nakatitig si Liana sa madilim na pulang selyo ng pamahalaan sa ibabaw ng kasulatan. Isang patunay na ang katarungan ay tuluyan ng naipatupad. Pagkalipas ng ilang buwan, formal na binasa ng Regional Trial Court ang huling sentensya para sa mga kasong isinampalaban sa mga naging sanhi ng paghihirap ni Liana. Nahatulan si Doña Corazon ng 3 taong pagkabilanggo ng walang probasyon para sa mga kasong grave coercion, fraud, at incitement to violence. Ang kanyang dating mamahaling alahas at formal na damit ay napalitan ng kulay dalandan na uniforme ng bilangguan. Habang inakay siya ng mga gwardi, yapatungo sa kanyang selda. Ang matanda ay umiyak ng malakas, habang hawak ang bakal na rehas, isang huling pagbagsak ng kanyang kapalaluan. Sa kabilang dako ng mundo, nahuli si Clara ng mga awtoridad sa isang pambansang paliparan habang sinusubukang pumasok sa ibang bansa gamit ang isang peking pasaporte. Ang lahat ng perang kanyang ninakaw mula sa kumpanya ni Andre ay hinarang ng Interpol at ibinalik sa bangko upang bayaran ang mga utang. Si Andre naman ay nagsimulang magtrabaho bilang isang ordinaryong panggagawang kamay sa daungan ng barko. Araw-araw, sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw, nararanasan niya ang matinding pagod ng katawan habang kumikita ng maliit na sahod upang bayaran ang natitirang utang at suporta sa kanyang ina. Ang kanyang mga malambot na kamay noon ay napalitan ng mga gasgas at kapal, isuppatunay ng kanyang mahabang pagbabayad sa kanyang mga naging kasalanan. Sa tulong ni Ate Elena, formal na naibalik kay Liana ang buong titulo ng lupa at ang mga ari-ariya ng kanyang yumaong ama. Isang maaliwalas na hapon, binisita ni Liana ang libingan ng kanyang ama kasama si Lola Rosa, si Dr. Gabriel at ang 2 taong gulang na si Maya. Inilagay ni Liana ang isang bupo ng sariwang puting bulaklak sa ibabaw ng nicho. Ama, pabulong na sabi ni Liana habang nakatitig sa nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Naibalik ko na ang iyong magandang pangalan. Ligtas, malaya at buo na ang loob namin ni Maya. Kinuha ni Dr. Gabriel mula sa kanyang bag ang isang nakasulat na liham mula sa kanyang pambansang Federasyon ng Kalusugan. Inabot niya ito kay Liana, isang formal na alok ng permanenteng pakikipagtulungan sa pagitan ng kanyang medical center at ng patuloy na lumalaking panaderya ni Liana upang magbigay ng trabaho sa mga solong ina. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap si Liana ng isang opisyal na paanyaya mula sa National Commission on Women. Inimbita siya upang maging pangunahing tagapagsalita sa isang malaking pambansang forum para sa mga kababaihang nakaligtas sa pananakit at panlilinlang sa pamilya. Nakatayo si Liana sa likod ng entablado,
habang naririnig ang palakpakan ng libu-libong kababaihan sa loob ng malaking bulwagan. Tumingin siya sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang isang kulay pilak na mikropono sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang mikroponong yon ay naghihintay sa boses ng isang babaeng, minsan ng pinatahimik ng lipunan. Muit na yon ay handa nang magbigay ng liwanag sa buong bansa. Nakatayo si Liana sa harap ng bagong gusali sa bayan kung saan nakasulat sa malalaking gintong titik ang pangalan ng kanyang negosyo, Panaderia ni Maya. Ito ang kanyang pangalawang sangay, isang panaderya na ang lahat ng mga nagtatrabaho ay mga solong ina at mga kababaihang nakaligtas sa iba't ibang uri ng paghihirap sa pamilya. Ang amoy ng masarap na pandesal at mantikilya ay dahan-dahang yumakap sa buong kalsada ng bayan. Upang ipagdiwang ang tagumpay na ito, nagdaos si Liana ng isang tradisyonal na salu-salu sa tabing dagat ng Barangay San Rafael. Dumalo si Mang Jose, si Lola Rosa at ang buong komunidad. May mga simpleng pagkain sa ibabaw ng mahabang mesang kawayan at ang tawanan ng mga tao ay nagbigay ng panibagong sigla sa buong dalampasigan. Ang panaderyan ito ay hindi lang sa akin. Ang nakangiting pahayag ni Liana sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Ito ay sa ating lahat. Kung hindi dahil sa inyong tulong at pagmamahal noong mga oras na wala ako kahit ano, hindi ako makakatayo rito ngayon. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, dumating si Dr. Gabriel na may dalang simpleng regalo. Nakita niya si Liana na nagbubuhat ng isang mabigat na kahoy na kahon na naglalaman ng mga babasagin. Mabilis na lumapit ang doktor at dahan-dahang hinawakan ang gilid ng kahon. Akin na, Liana, ang pabulong ngunit malambot na sabi ni Dr. Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata. Huwag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong tumulong sa'yo. Tumingin si Liana sa doktor at isang magaan at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinigay ang kahon sa doktor. Umupo sila sa gilid ng beranda. Nag-uusap tungkol sa mga plano sa hinaharap, sa kapayapaan ng isip, at sa isang uri ng samahan na nakabatay sa buong respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Inihayag din ni Liana ang pagtataguyod ng Maya Hope Foundation, isang pondo mula sa bahagi ng kita ng panaderya, na magbibigay ng libreng pag-aaral at gamot para sa mga anak ng mga mang-iing isda sa nayon. Inilabas ni Dr. Gabriel ang isang maliit na kahoy na kahon na may pulang laso at inabot ito kay Liana. Isang regalo para sa ikalawang kaarawan ni Maya. Sa loob nito ay isang gawa sa kamay na music box na gawa ng mga lokal na manggagawa na nagpapatugtog ng isang napakalambot na awit ng pag-asa. Dahan-dahang lumubog ang araw sa dalampasigan na nag-iiwan ng gintong kulay sa ibabaw ng mga alon sa dagat. Nakatayo si Liana sa tabing dagat habang hawak ang maliit at malambot na kamay ng kanyang anak na si Maya. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Ang kanyang puso ay ganap ng magaling, payapa, at handang-handa na para sa panibagong bukas na puno ng pag-asa. Ang hangin ng dagat ay dahan-dahang humaplos sa kanyang buhok na may dalang pang-ako ng isang masayang bukas. Isang napakang anda at maaliwalas na hapon sa dalampasigan ng Barangay San Rafael. Ang kulay gintong sikat ng araw sa paglubog nito ay dahan-dahang tumatama sa malambot na buhangin. Naglalakad si Liana sa tabing dagat habang bitbit ang kanyang tsinelas, habang ang 2 taong gulang na si Maya ay masayang tumatakbo at naglalaro sa buhangin kasama si Lola Rosa. Ang malakas at malinis na tawa ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Inilabas ni Liana mula sa kanyang bulsa ang isang simpleng sulat na ipinadala ni Andre mula sa malayo. Sa loob ng kasulatan, nagpapasalamat si Andre dahil pinayagan siya ni Liana na makita si Maya mula sa malayo nitong nakaraang buwan. Nakaugalian na rin ito ang magsumikap at magbago ng tahimik sa malayong lalawigan nang walang anumang hinihihing kapalit. Habang binabasa ni Liana ang sulat, pinalibutan niya ang kanyang dibdib ng isang malalim na paghinga. Naramdaman niya na wala na ni katiting na galit, sakit o pot na natitira sa kanyang puso. Ang mabigat na tanikala ng nakaraan, ang sakit noong gabi ng kanyang kapanganakan, ang pangmaliit ng kanyang biyenan, at ang pagtataksil ng kanyang asawa
ay tuluyan ng natunaw at naglaho sa hangin. Ganap na siyang malaya. Lumapit si Dr. Gabriel at dahan-dahang umupo sa tabi ni Liana sa ibabaw ng isang malaking kahoy na drifted wood sa dalampasigan. Kumusta ang pakiramdam ng isang matagumpay na ina? Ang nakangiti tanong ni Dr. Gabriel habang nakatitig sa malawak na dagat. Payapa, ang simpleng sagot ni Liana habang nakatitig sa kanyang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, pakiramdam ko ay buong-buo ako. Tumingin si Dr. Gabriel kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap sa hinaharap, isang bukas na hindi nakatali sa sakit ng nakaraan, kundi nakatayo sa pundasyon ng tiwala, paggalang at tunay na pagmamahal. Lumapit si Maya na tumatakbo mula sa buhangin at mabilis na yumakap sa binti ng kanyang ina. Natawa si Dr. Gabriel at lumuhod upang buhatin ang bata. Ang tatlo ay sabay-sabay na naglakad sa tabing dagat habang ang malambot na alon ay dahan-dahang humahap, los sa kanilang mga hubad na paa sa buhangin. Niyakap ni Liana si Maya sa kanyang dibdib habang nakatitig sa huling sinag ng araw sa kalawakan. Mula sa isang babaeng inabandona at nag-aagaw buhay sa mesa ng operasyon, tumayo siya bilang isang matatag na ina na nagligtas sa kanyang anak at nagdala ng liwanag sa maraming kababaihan. Walang alinlangan sa puso ni Liana na siya ang may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Isang kapalaran na ginabayan ng lakas ng loob, pagpapatawad at nag-uumapaw na pag-asa. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa ibabaw ng isang malaking burol na nakaharap sa malawak na karagatan ng San Rafael, nakatayo ang pangunahing tanghalan ng panaderya ni Maya at kababaihan. Ang dating maliit na panaderya sa tabing dagat ay naging isang pambansang simbolo ng pag-asa at pagsusumikap ng mga kababaihan sa buong bansa. Higit sa 300 solong ina at mga nakaligtas sa domestic abuse ang nagtatrabaho rito ngayon. Nakatayo ng may sariling dignidad at kakayahang pinansyal. Nakatayo si Liana sa beranda ng gusali. Suot niya ang isang simpleng puting damit habang ang kanyang buhok ay dahan-dahang ginagalaw ng sariwang hangin mula sa dagat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ibaba, kung saan ang 7 taong gulang na si Maya ay masiyang nagpapatakbo ng sarili nitong saranggola sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Lumapit si Dr. Gabriel sa kanyang tabi. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang samahan kay Liana ay lumago ng may malalim na respeto, katapatan at tahimik na pagmamahal. Hindi sila nagmadali. Hinayaan nilang ang panahon at ang tiwala ang magpatibay sa kanilang puso. Dahan-dahang inabot ni Dr. Gabriel ang kamay ni Liana at ang kanilang mga daliri ay nagdaupalad ng may buong init at seguridad. Bumalik sa diwa ni Liana ang nakaraang gabi noon siya ay nag-aagaw buhay sa malamig na silid operasyon. Noong oras na inagaw sa kanya ang lahat at inabandona siya sa gitna ng dilim. Ang sakit na yon na minsan ay pumatay sa kanyang puso ay napalitan na ngayon ng isang nag-uumapaw na pasasalamat at kapayapaan. Tumingin si Liana sa kalangitan at pabulong na nagsalita. Tila ipinararating ang kanyang boses sa bawat babaeng nakikinig habang nagtatrabaho sa kanilang tahanan. Sa bawat babaeng nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat inang umiiyak sa gitna ng dilim dahil sa panggagipit at panlilinlang. Tandaan mo, hindi ka nabuo para lang magtiis sa sakit. May matatag na apoy sa iyong dibdib na kayang magbigay ng liwanag sa iyong sariling buhay. Ang pagpapatawad ay hindi pagbalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa iyong sarili upang yakapin ang bukas. Niyakap ni Liana ang kanyang anak at si Dr. Gabriel sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, buong-buo ang kanyang puso at malaya ang kanyang kaluluwa.